Alam mo ba na ang tunay na pinagmulan ni Eva ay maaaring hindi kung ano ang itinuro sa atin ng tradisyonal na interpretasyon ng Biblia? Sa loob ng libu-libong taon, itinuturo sa atin na si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Ngunit ang nakakagulat na pagtuklas sa sinaunang Ethiopian Bible at ang malalim na pag-aaral sa orihinal na Hebrew text ay nagpapakita ng isang ganap na ibang kwento. Kapag binasa mo ang Genesis sa orihinal na Hebrew, ang salitang tsela na palaging isinasalin bilang tadyang ay may kahulugang lubos na kakaiba. Sa mahigit 40 pagkakataon na ginamit ang salitang ito sa Biblia, sa isang pagkakataon lamang ito isinasalin bilang tadyang, at iyon ay sa kwento ni Eva. Ang mga scholar ng Hebrew ay nagpapatunay na ang tsela ay talagang nangangahulugang gilid o bahagi, hindi kailanman tadyang sa ibang konteksto. Bakit iba ang pagsasalin para kay Eva? Ano ang sinisikap itago ng mga unang tagapagsalin? Ang Ethiopian Bible, na itinuturing na isa sa pinakamatandang biblical manuscripts sa mundo, ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng pangyayari. Dito, hindi galing sa tadyang ni Adan, si Eva, kundi siya ay bahagi ng orihinal na nilikha, isang magkasamang entidad na hinati sa dalawa. Ang implikasyon nito ay nakakabago ng pananaw. Si Eva ay hindi isang sekundaryo o derivative na nilikha. Siya ay kapantay ni Adan mula sa simula. Isang katotohanan na maaaring sadyang binago sa mga sumunod na pagsasalin upang suportahan ang patriarkal na pananaw. Ang pagkatuklas na ito ay nagbabago ng ating pangunawa sa kasaysayan ng sangkatauhan at sa ugnayan ng babae at lalaki ayon sa pinakamaagang teksto ng Biblia. Narinig mo na ba ang tungkol sa Ethiopian Bible? Ito ang pinakamataong bersyon ng Biblia na umiiral hanggang ngayon. At nagtataglay ito ng mga lihim na maaaring magbago sa iyong pananaw sa ating pinagmulan. Sa loob ng libu-libong taon, ang kwento ni Eva ay ikinukwento sa atin bilang isang simpleng salaysay tungkol sa unang babae na nilikha mula sa tadyang ni Adan. Ngunit ano kung sinasabi ko sa iyo na ang orihinal na tekstong Hebreo ay naglalaman ng isang kompletong naiibang kwento? Ang katotohanan ay nakakagulat. Kapag sinuri natin ang mga orihinal na salitang Hebreo sa Genesis, makikita natin ang isang nakatagong kahulugan na sadyang hindi isinasalin sa modernong mga Biblia. Ang salitang tsela, na karaniwang isinasalin bilang tadyang, ay may mas malalim na kahulugan. Sa mahigit na 60 lokasyon sa Lumang Tipan, ang salitang ito ay hindi kailanman ginamit para tumukoy sa tadyang ng tao. Sa halip, ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi. Isipin mo ito, hindi kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan para gawin si Eva. Ang orihinal na teksto ay nagpapahiwatig na hinati niya si Adan sa dalawa, isang lalaki at isang babae. Ito ay nagpapahiwatig na ang orihinal na tao, ang Adam Kadmon ayon sa mga Hebreo, ay isang hermaphrodite na nilalang, parehong lalaki at babae sa iisang katawan. Ang mga iskolar ng Ethiopian Orthodox Church na nagtataglay ng ilan sa pinakamatatandang teksto ng Kristyanismo ay matagal nang nagtuturo ng interpretasyong ito. Ang kanilang Biblia, na naglalaman ng 86 na libro kumpara sa 66 na libro ng karamihan sa mga kanluranin na bersyon,
ay nagtataglay ng mga detalye na hindi makikita sa ibang mga salin. Ang Ethiopian Bible ay dating bahagi ng Alexandrian Library, ang pinakamalaking koleksyon ng kaalaman sa sinaunang mundo. Bago ito nasunog, maraming tekstong Hebreo at Griego ang naisalin sa Ge'ez, ang sinaunang wika ng Ethiopia. Kaya naman, ang mga Ethiopiano ay nakapagpreserba ng mga tekstong nawala sa iba pang bahagi ng mundo. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil ito ay nagbabago sa ating pag-unawa sa relasyon ng lalaki at babae. Kung ang orihinal na tao ay parehong lalaki at babae, ito ay nagpapahiwatig na ang mga kasarian ay hindi magkahiwalay na nilikha, kundi magkasamang bahagi ng isang buo. Ang lalaki at babae ay hindi magkakompetensya, kundi magka-partner na nilikha para sa isa't isa. Ang mga rabbinical na komentaryo sa Talmud ay nagpapatunay din sa interpretasyong ito. Ang Midrash Rabbah, isang sinaunang koleksyon ng rabbinical na interpretation, ay nagsasabi na ang unang tao ay nilikha bilang isang androgynous na nilalang. Dalawang mukha sa iisang katawan, isa nakaharap sa silangan at isa nakaharap sa kanluran. Ang Zohar, ang pangunahing teksto ng Kabbalah, ay nagsasabi, nang nilikha ng Diyos ang unang tao, nilikha niya siyang may dalawang mukha, at hinati niya ang tao, at ginawa ang isang katawan na lalaki at ang isa ay babae. Ang mga sinaunang Hebreo ay nauunawaan ito. Ang mga unang Kristiyano ay nauunawaan ito. Ang mga Ethiopiano ay nauunawaan ito. Ngunit bakit nawala ang kaalamang ito sa modernong mga salin ng Biblia? Ang sagot ay maaaring nasa politika at kapangyarihan. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga salnanam, ang mga salin ng Biblia ay naimpluwensyahan ng mga tao na may sariling agenda. Ang ideya na ang babae ay isang sekundaryong nilikha na ginawa lamang para sa lalaki ay nagbigay daan sa patriarkal na mga sistema na nagpatuloy hanggang sa ating modernong panahon. Ngunit ang orihinal na teksto ay nagpapahiwatig ng isang mas balanseng pananaw. Isang mundo kung saan ang lalaki at babae ay magkaparehong bahagi ng isang banal na plano. Parehong nilikha sa imahe ng Diyos. Parehong mahalaga at kinakailangan. Ang Ethiopian Bible ay naglalaman din ng libro ni Enoch, isang sinaunang teksto na tinanggal sa karamihan ng mga kanonikal na koleksyon. Sa loob nito, matatagpuan natin ang mga detalye tungkol sa paglikha na nagpapatunay sa interpretasyong ito. Inilalarawan nito kung paano nilikha ng Diyos ang mga espiritu ng lahat ng tao, lalaki at babae, bago pa man ang pisikal na mundo. Ang mga archaeologist ay nakakita rin ng mga sinaunang imahe at estatwa mula sa Mesopotamia na nagpapakita ng mga androgynous na nilalang, na nagpapahiwatig na ang konsepto ng orihinal na tao bilang parehong lalaki at babae ay isang malawak na pinaniniwalaan sa sinaunang Near East. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Ito ay nagbibigay ng isang radikal na bagong pananaw sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kung ang lalaki at babae ay parehong nagmula sa iisang pinagmulan, kung gayon ay walang mas mataas o mas mababa. Tayo ay magka-partner na nilikha para sa isa't isa. Dalawang bahagi
ng isang perpektong buo. Ang Ethiopian Orthodox Church na itinatag noong unang siglo ay isa sa pinakamatandang Kristiyanong tradisyon sa mundo. Sila ay naniniwala na ang Ark of the Covenant, oo, ang aktwal na Ark na inilarawan sa Biblia, ay nasa kanilang pangangalaga sa Church of Our Lady Mary of Zion sa Aksum, Ethiopia. Ang kanilang mga tradisyon at mga teksto ay nagmula sa pinakamaagang araw ng Kristyanismo. Bago pa man ang maraming doktrina at dogma na idinagdag sa mga sumunod na siglo. Kaya bakit hindi natin ito narinig dati? Bakit ang mga mainstream na relihiyosong institusyon ay hindi nagtuturo ng interpretasyong ito? Maaaring dahil ito ay masyadong radikal, masyadong mapagbago. Ito ay nag-aalis ng pundasyon paskin siya ng maraming tradisyonal na pagtuturo tungkol sa relasyon ng lalaki at babae. Ang kwento ng paglikha kay Eva mula sa tadyang ni Adan ay isa sa mga pinakabantog na salaysay sa Biblia. Subalit, alam mo ba na ang orihinal na tekstong Hebreo ay maaaring naglalaman ng ibang katotohanan? Isang nakatagong detalye na nagbabago ng ating buong pananaw sa unang babae? Sa loob ng maraming siglo, ang tradisyonal na interpretasyon ay itinuro sa atin na kinuha ng Diyos ang isang tadyang mula kay Adan upang lumikha kay Eva. Ngunit ang mga iskolar na nagsasaliksik ng malalim sa sinaunang tekstong Hebreo ay nakatuklas ng isang nakakaintriga at nakakagulat na posibilidad. Ang salitang tsela na naisalin bilang tadyang ay maaaring hindi talaga tumutukoy sa buto sa dibdib. Ang salitang tsela sa Hebreo ay lumilitaw ng mahigit 50 beses sa lumang tipan. At sa bawat pagkakataon, maliban sa kwento ng paglikha, ito ay isinasalin bilang gilid o bahagi. Hindi kailanman bilang tadyang. Isipin mo iyon. Sa bawat ibang konteksto, ang mga iskolar ay sumasang-ayon na ang salitang ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi ng isang bagay, tulad ng gilid ng arka, gilid ng templo, o gilid ng bundok. Kaya bakit naging tadyang sa kwento ni Eva? Ito ay isang malalim na katanungan na nagdudulot ng maraming pagtatalo sa mga biblical na iskolar. Ang ilang mga modernong iskolar ay naniniwala na ang mas tumpak na pagsasalin ay kinuha ng Diyos ang isang bahagi mula sa gilid ni Adan. Hindi ito isang simpleng tadyang, kundi isang buong bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi, ang sinaunang Ethiopian Bible, na kilala bilang isa sa mga pinakamatandang bersyon ng Biblia sa mundo, ay naglalaman ng mga detalye na hindi makikita sa mga modernong salin. Ang Ethiopian Orthodox Church ay nagtataglay ng mga teksto na maaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng tsela at kung ano talaga ang nangyari nang likhain si Eva. Sa mga sinaunang Ethiopian na script, ang relasyon sa pagitan ni Adan at Eva ay inilarawan sa isang mas komplikadong paraan. Ang mga tekstong ito ay nagmumungkahi na ang bahagi na kinuha mula kay Adan ay hindi lamang pisikal, kundi may kinalaman din sa kanyang espiritual na pagkatao. Isang konsepto na lubos na naiiba sa karaniwang interpretasyon na tinatanggap ng karamihan ng mga modernong relihiyon. Ang mga scholar na nag-aaral ng sinaunang Ethiopian na mga teksto ay nagsisimulang magtanong,
Paano kung ang orihinal na intensyon ng kwento ay ipakita na ang babae ay hindi lamang isang spare part mula sa lalaki, kundi isang mahalagang pantay na bahagi ng kanyang pagkatao? Paano kung ang mensahe ay hindi tungkol sa pagiging subordinate ng babae, kundi tungkol sa kanilang malalim na pagkakaisa at pagkakapantay-pantay? Ang implikasyon nito ay nakakagulat. Isipin kung paano ito magbabago ng mga traditional na pananaw tungkol sa mga gender role na batay sa interpretasyong ito. Kung ang babae ay hindi nilikha mula sa isang maliit na bahagi ng lalaki, kundi mula sa isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao, paano ito magbabago ng ating pag-unawa sa relasyon ng mga lalaki at babae ayon sa Biblia? Ang mga Ethiopian biblical scholar ay matagal nang nagtuturo ng isang mas balanseng pananaw sa paglikha na nakabatay sa kanilang sinaunang mga teksto. Sa kanilang tradisyon, ang kwento ng paglikha ay hindi ginagamit upang isulong ang domination ng lalaki, kundi upang ipakita ang malalim na pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng dalawang kasarian. Ang sinaunang Ethiopian Bible, na kilala bilang isang mahalagang repositoryo ng mga naunang Kristiyanong tradisyon, ay naglalaman ng mga insight na tanging ngayon lamang nagsisimulang tuklasin ng Western scholarship. Ang mga tekstong ito ay nagmumungkahi na ang orihinal na relasyon sa pagitan ni Adan at Eva ay isang modelo ng tunay na partnership, hindi isang hierarchical na setup. Habang patuloy na sinasaliksik ng mga scholar ang mga sinaunang teksto at ikinukumpara ang mga ito sa orihinal na Hebreo, lumalabas ang isang mas malalim at mas mayamang pag-unawa sa kwento ng paglikha. Ang simpleng pagbabago ng interpretation mula sa tadyang patungo sa gilid o bahagi ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-unawa sa pinakaunang relasyon ng sangkatauhan. Ngunit bakit mahalaga ito? Sa isang mundo kung saan ang mga interpretation ng relihiyon ay madalas na ginagamit upang bigyang katwiran ang mga gender inequality, ang pagbabalik sa mga orihinal na kahulugan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Kung ang orihinal na teksto ay hindi talaga nagsasabi na ang babae ay nilikha mula sa isang maliit na buto ng lalaki, kundi mula sa isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao, paano ito magbabago ng ating pag-unawa sa mga gender role na batay sa Biblia? Ngayon, talakayin natin ang isang nakakaintriga na bahagi ng kwento ng paglikha na madalas hindi napapansin. Sa loob ng mga pahina ng Biblia ng Ethiopia, may mga lihim na detalye tungkol kay Eva na hindi nakikita sa karamihan ng mga salin ng Biblia. Ito ay isang paghahayag na nagdudulot ng maraming tanong sa mga eskolar at mananampalataya. Ang Hebrew text ay naglalaman ng isang malalim na katotohanan na maaring magpabago ng ating pangunawa sa relasyon ni Adan at Eva. Sa Genesis, ang salitang ginamit para sa tadyang ay tsela, na may kahulugan din na gilid o bahagi. Hindi simpleng buto ang kinuha mula kay Adan, kundi isang buong bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang gilid. Ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na koneksyon sa pagitan ng lalaki at babae kaysa sa simpleng paglikha mula sa isang tadyang. Sa mga sinaunang Ethiopian manuscripts, may mga karagdagang detalye na nagsasaad na ang babae ay hindi lamang nilikha mula sa pisikal na bahagi ni Adan, kundi mula rin sa kanyang kaluluwa at diwa. Ito ay nagpapahiwatig ng isang banal na pagkakapantay-pantay sa pagitan ng lalaki at babae
na nawawala sa maraming interpretasyon ng kasaysayan ng paglikha. Ang mga iskolar ng Hebreo ay natuklasan na ang salitang Ezer Kenegdo na ginamit upang ilarawan si Eva bilang katuwang ni Adan ay hindi nangangahulugan ng subordinate o mas mababang posisyon. Sa katunayan, ang Ezer ay karaniwang ginagamit sa Biblia upang ilarawan ang Diyos mismo bilang tagapagligtas at katulong ng tao. Ang Kenegdo ay nangangahulugan ng katumbas o katapat. Kaya ang kumpletong kahulugan ay isang tagapagligtas na katumbas niya, isang radikal na konsepto para sa sinaunang panahon. Ang mga Ethiopian manuscripts ay nagbibigay din ng karagdagang detalye tungkol sa proseso ng paglikha. Hindi lamang kinuha ng Diyos ang gilid ni Adan at binuo si Eva, kundi sinasabi na ang Diyos ay huminga ng buhay sa kanya sa parehong paraan na ginawa niya kay Adan. Ito ay nagpapahiwatig na ang babae ay nilikha ng direkta at pantay na pagkilos ng Diyos, hindi lamang bilang isang derivative ng lalaki. Ang implikasyon nito ay nakakagulat. Kung susuriin natin ang orihinal na Hebrew text at ang mga sinaunang Ethiopian interpretation, nakikita natin na ang relasyon ng lalaki at babae ay orihinal na idinisenyo bilang isang ganap na pantay na pakikipagtulungan. Ang pagkakaiba-iba ng kasarian ay hindi nagmumula sa anumang hierarchy, kundi mula sa banal na pagkakaiba na idinisenyo para sa pagkakaunawaan at pagkakasama. Isa pang nakakaintriga na detalye ay ang paggamit ng pangalan Eva mismo. Sa Hebrew, ito ay Chava, na nangangahulugan ng nagbibigay buhay o pinagmumulan ng buhay. Ito ay nagpapahiwatig na ang babae ay hindi lamang nilikha bilang kasama ng lalaki, kundi bilang makapangyarihang tagapagdala ng buhay. Isang kakayahan na walang kapantay sa lalaki. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscripts ay nagdaragdag ng higit pang kulay sa kwentong ito, na nagsasaad na ang Diyos ay nagbigay kay Eva ng espesyal na karunungan at intuisyon na hindi ibinigay kay Adan. Ang mga tekstong ito ay nagmumungkahi na ang babae ay nilikha hindi lamang upang maging katuwang sa pisikal na gawain, kundi upang magdala ng natatanging pananaw at karunungan sa kanilang pakikipagsapalaran. Ang mga natuklasan na ito ay nagdudulot ng maraming tanong. Bakit ang mga detalyeng ito ay nawawala sa maraming modernong salin ng Biblia? Paano ito nakaapekto sa ating pangunawa sa mga relasyon man kasarian sa loob ng mga tradisyong pangrelihiyon? At ano ang maaring sabihin nito tungkol sa orihinal na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan? Habang patuloy nating sinusuri ang mga sinaunang teksto at ikinukumpara ang mga ito sa ating modernong interpretasyon, maaari tayong makatuklas ng higit pang malalim na katotohanan na matagal nang nakatago sa mga pahina ng kasaysayan. Ang kwento ng paglikha ni Eva ay hindi lamang isang simpleng kwento ng paggawa ng babae mula sa tadyang ng lalaki. Ito ay isang malalim na paglalarawan ng banal na disenyo para sa pantay at komplementaryong relasyon ng sangkatauhan. Ang kwento ng pinagmulan ni Eva ay isa sa mga pinaka-interesanteng bahagi ng Biblia na madalas hindi napapansin ng karamihan. Karamihan sa atin ay pamilyar sa tradisyonal na kwento. Si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Ngunit ano kung sabihin ko sa inyo
na may mas malalim na katotohanan na nakatago sa orihinal na Hebrew text na maaring magbago ng ating pangunawa sa buong kwento ng paglikha. Sa mga sinaunang Hebrew manuscripts, ang salitang ginamit para sa tadyang ay ang salitang tsela. Ang kagulat-gulat dito, mga kapatid, ay ang salitang tsela ay ginamit sa ibang bahagi ng Biblia ng mahigit sa 39 na beses. At sa bawat pagkakataon maliban sa kwento ni Eva, ito ay isinalin bilang gilid o panig, hindi kailanman bilang tadyang. Isipin ninyo ito. Ang mga sinaunang rabbis at Hebrew scholars ay nauunawaan na ang tsela ay tumutukoy sa isang buong panig ng katawan ni Adan, hindi lamang isang maliit na buto. Ito ay nagmumungkahi na si Eva ay hindi lamang isang dagdag o extension ni Adan, kundi isang pantay na kalahati. Isang tunay na kapareha na nilikha mula sa kalahati ng orihinal na tao. Ang Ethiopia Bible, na kilala rin bilang Ge'ez Bible, ay isa sa pinakamatatandang biblical traditions sa mundo. At nagtataglay ito ng mga insights na nawala sa Western translations. Sa Ethiopia, ang interpretation ng pagkakalikha kay Eva ay palaging may mas malalim na pangunawa na ang unang tao, si Adam Kadmon, sa Kabbalistic na tradisyon, ay maaaring isang divine androgynous being na hinati upang lumikha ng dalawang magkakaibang ngunit magkakapantay na bahagi. Ang mga Ethiopian scholars ay nagtuturo sa loob ng maraming siglo na ang orihinal na tao ay nagtataglay ng parehong masculine at feminine na katangian. At ang paghihiwalay na ito ay hindi pagbabawas kay Adan, kundi ang divine na pagbabahagi ng isang buo sa dalawang magkaugnay na bahagi. Nakakagulat, hindi ba? Ang interpretation na ito ay nagbibigay ng ganap na ibang perspektibo sa relasyon ng lalaki at babae sa simula pa lang. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil kung tama ang interpretasyon na ito, ang buong pundasyon ng patriarkal na teolohiya ay maaring mabago. Hindi ito simpleng anatomical na detalye. Ito ay fundamental na pagbabago sa ating pag-unawa ng gender relations ayon sa divine design. Ang mga ancient Hebrew scholars may konsepto ng dualism in unity. Yang idea na ang mga na magkakaiba ay maaring magkakapantay at parehong mahalagang bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Ang konsepto na ito ay malalim na nakatanim sa Jewish mysticism at maaring nagbibigay ng mas mayamang pangunawa sa kwento ng pagkakalikha. Maraming mga modernong biblical scholars ang nagsisimulang tanggapin ang interpretasyong ito. Ang Dr. Aviva Zornberg, isang kilalang Jewish scholar, ay nagsabi na ang pagsasalin ng tsela bilang tadyang ay maaring sa mga pinakamalaking mistranslations sa kasaysayan ng Biblia na may malawak na implikasyon sa kung paano natin nauunawaan ang gender relationships. Ang Ethiopia Bible tradition ay nagpapanatili ng mas holistikong pag-unawa ng divine feminine. Sa katunayan, ang Ethiopian Orthodox Church ay nagpapanatili ng isang malalim na devotion sa Virgin Mary at iba pang babaeng biblical figures na nagpapakita ng kanilang paggalang sa feminine divine principle. Ang implikasyon nito sa ating modernong pag-unawa ng gender ay napakalawak. Kung ang orihinal na disenyo
ay hindi isang hierarchy kundi isang partnership ng magkakapantay na bahagi. Paano ito magbabago ng ating pangunawa sa mga gender roles sa pamilya, lipunan, at maging sa relihiyon? Ang Ethiopia Bible ay nagtataglay ng maraming sinaunang wisdom na hindi kilala sa Western Christianity. Ang bansang Ethiopia, na isang Christian kingdom sa loob ng mahigit 1,000 taon, ay may malalim na connection sa biblical history. Sa katunayan, ang Ark of the Covenant ay pinaniniwalaan ng mga Ethiopian na nasa kanilang bansa. Sa Church of Our Lady Mary of Zion na sa Aksum. Itong malalim na connection sa biblical history ay nagbibigay sa Ethiopia ng unique perspective sa mga biblical texts. Ang kanilang tradisyon ay nagpapanatili ng mga interpretation na maaaring mas malapit sa orihinal na kahulugan kaysa sa mga Western translations na dumaan sa maraming iterations at cultural filters. Ang pagkakalikha kay Eva mula sa tsela ni Adan ay hindi simpleng surgical procedure kundi isang divine act of partnership creation. Ang Diyos ay hindi naglabas ng isang maliit na parte mula kay Adan para gawing subordinate helper, kundi hinati ang orihinal na tao sa dalawang magkakaibang ngunit magkakapantay na bahagi, na ang bawat isa ay may sariling mga regalo at tungkulin. Ang Ethiopia Bible ay nagtataglay ng mga sekretong napakatagal nang nakatago sa atin. Isipin mo na lamang, sa loob ng libu-libong taon, ang mga sinauna at orihinal na kahulugan ng mga salita sa Biblia ay unti-unting nabago dahil sa mga pagsasalin at interpretation. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng masusing pag-aaral ng mga sinaunang teksto ng Ethiopia, particular na ang Ge'ez manuscripts, natuklasan ng mga scholar ang isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pagkakalikha kay Eva. Sa traditional na pag-unawa, si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Ito ang kwento na alam nating lahat mula pagkabata. Subalit, ang orihinal na Hebreyong salita na ginamit sa Genesis ay hindi talaga nangangahulugan ng tadyang, kundi may mas malalim na kahulugan. Ang salitang tsela sa Hebreo, na karaniwang isinasalin bilang tadyang o rib sa Ingles, ay may ibang kahulugan sa sinaunang konteksto. Sa katunayan, kapag sinuri mo ang lahat ng 69 na pagkakataon na ginamit ang salitang ito sa Lumang Tipan, sa 68 sa mga ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi ng isang bagay, hindi kailanman sa tadyang ng tao. Ang mga scholar ng Ethiopia Bible na gumagamit ng mga sinaunang Ge'ez manuscript ay natuklasan na ang orihinal na intensyon ng teksto ay ilarawan na si Eva ay hindi lamang isang maliit na bahagi ni Adan, isang tadyang, kundi kalahati ng kanyang buong pagkatao. Isipin mo ang implikasyon nito. Hindi lamang ito basta pagbabago ng detalye, kundi isang kompletong pagbabago ng kung paano natin nauunawaan ang relasyon ng lalaki at babae mula sa simula pa lamang. Ang Ethiopia Bible, nakilala rin bilang ang Kebra Nagast o Glory of Kings, ay nagtataglay ng mga tekstong napakatagal ng itinuturing na sacred sa Ethiopian Orthodox Church. Ang mga tekstong ito ay nagmula sa mga sinaunang tradisyon
na maaaring mas malapit pa sa orihinal na kahulugan ng mga salita sa Genesis kaysa sa mga modernong pagsasalin. Sa katunayan, kapag tiningnan natin ang anthropological na aspeto, maraming sinaunang kultura sa Middle East ang may mga konsepto ng pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae sa kanilang mga creation myth. Ang interpretasyong ito mula sa Ethiopia Bible ay nagbibigay ng matibay na ebidensya na ang original na kwento ng Genesis ay maaring nagpapahiwatig din ng ganitong pagkakapantay-pantay. Ngunit ito ay nabago sa paglipas ng panahon. Ang implication nito ay napakalaki. Isipin mo, kung ang orihinal na intensyon ng teksto ay ipakita na ang babae ay hindi lamang isang maliit na bahagi ng lalaki, kundi kalahati ng kanyang buong pagkatao. Ang buong teolohikal na pananaw tungkol sa relasyon ng lalaki at babae ay nagbabago. Hindi ito tungkol sa dominasyon o subordinasyon, kundi tungkol sa pagkakaisa at pagkakumpleto. Ang mga scholar ng Ethiopia Bible ay nagsasabi na ang paggamit ng salitang tsela sa Genesis ay dapat unawain bilang side o gilid, na nagpapahiwatig na si Eva ay nilikha mula sa buong gilid ni Adan, hindi lamang isang maliit na buto. Ito ay nagpapahiwatig ng isang mas pantay na relasyon kaysa sa kung ano ang karaniwang itinuturo sa atin. Ito ay isang revolutionary discovery na nagbabago ng ating pag-unawa sa pinakapundasyon ng relasyon ng lalaki at babae ayon sa biblical na tradisyon. Ngunit bakit ngayon lang ito nalaman? Bakit napakatagal nang nakatago ang katotohanan ito? Ang kwento ni Eva ay isang pamilyar na salaysay sa marami sa atin. Mula pagkabata, narinig natin kung paano siya nilalang mula sa tadyang ni Adan. Ngunit ano kung sabihin ko sa inyo na ang kwentong ito ay maaaring hindi ganap na tumpak? Ang mga nakatagong detalye sa orihinal na Hebrew text ay nagbubunyag ng isang nakakagulat na katotohanan na maaaring magbago sa ating pag-unawa sa pinagmulan ng unang babae. Sa loob ng maraming siglo, ang pagsasalin ng Genesis ay nagdaan sa maraming kamay at wika. Mula sa sinaunang Hebrew hanggang sa Greek, Latin, at sa huli ay sa ating modernong mga wika. Sa bawat hakbang ng prosesong ito, may mga subtlety at kahulugan na maaaring mawala. Ang isang mahalagang halimbawa nito ay ang eksaktong salita na ginamit upang ilarawan ang paglikha kay Eva. Sa mga tradisyonal na pagsasalin, madalas nating naririnig na si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Subalit, ang orihinal na Hebrew na salita na ginamit dito ay tsela. Habang ito ay karaniwang isinalin bilang tadyang, ang salitang ito ay may mas malalim at mas komplikadong kahulugan sa sinaunang Hebreo. Sa katunayan, sa lahat ng iba pang pagkakataon na ginamit ang salitang tsela sa Biblia, halos hindi ito kailanman tumutukoy sa bahagi ng katawan. Ang tsela ay mas madalas na ginamit upang ilarawan ang gilid o bahagi ng isang bagay, lalo na sa architectural na konteksto. Halimbawa, kapag inilalarawan ang tabernakulo o templo, ang tsela ay tumutukoy sa gilid o pader ng istruktura. Ito ay maaaring magpahiwatig na si Eva ay hindi literal na nilikha mula sa isang buto sa dibdib ni Adan, kundi mula sa kanyang gilid o bahagi. Isang metapora para sa kanyang kalikasan o esensya. Ang mga scholar ng Ethiopia Bible
na kilala sa pagpapanatili ng ilang mga sinaunang teksto na nawala sa iba pang tradisyon, ay matagal nang nagtataglay ng isang natatanging pananaw sa kwentong ito. Ayon sa kanilang tradisyon, si Eva ay hindi simpleng nilikha bilang isang afterthought o katulong, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng orihinal na disenyo. Siya ay hindi lamang isang extension ni Adan, kundi isang ganap na pantay na kapareha. Ang mga scholar na nag-aaral ng Hebrew linguistics ay nagsisimulang tanggapin ang posibilidad na ang traditional na pagsasalin ay maaring naimpluwensyahan ng mga cultural na bias ng mga unang tagapagsalin. Sa sinaunang panahon, ang mga patriarkal na lipunan ay maaring naghanap ng mga paraan upang bigyang katwiran ang kanilang mga istruktura ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga teksto sa mga paraan na sumusuporta sa kanilang pananaw sa mundo. Ang mga modernong Hebrew scholars ay nagmumungkahi ng isang mas sopistikadong pag-unawa sa tsela. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay maaaring tumukoy sa isang gilid ni Adan na hinati sa dalawa. Isang metapora para sa paghihiwalay ng sangkatauhan mula sa isang dual-natured na nilalang tungo sa dalawang magkaibang kasarian. Sa ganitong pag-unawa, sina Adan at Eva ay hindi magkahiwalay na mga nilikha, kundi dalawang bahagi ng isang orihinal na kabuuan. Ang implikasyon nito ay nakakagulat. Kung si Eva ay hindi lamang isang derivative ni Adan, kundi isang pantay na bahagi ng orihinal na disenyo ng sangkatauhan, ang buong teolohikal na pag-unawa sa gender ay maaring kailangang muling suriin. Ang mga traditional na pananaw na naglalagay sa mga kababaihan sa isang sekundaryong posisyon batay sa kanilang derivative na paglikha ay nawalan ng kanilang biblical na pundasyon. Ang mas nakakagulat pa, ang ilang mga scholar ay nagsasabi na ang original na Hebrew text ay maaring nagpapahiwatig na si Eva ay nilikha hindi habang si Adan ay natutulog, kundi habang siya ay nasa isang malalim na espiritual na kalagayan. Isang tardema sa Hebrew na maaring mga hulugan ng isang propetikong trance o malalim na pagmumuni-muni. Kung gayon, ang paglikha kay Eva ay hindi lamang isang pisikal na proseso, kundi isang espiritual na paghahayag. Ang Ethiopian biblical tradition ay naglalaman ng mga karagdagang detalye tungkol sa paglikha kina Adan at Eva na hindi makikita sa karamihan ng Western biblical translations. Ayon sa kanilang mga teksto, ang unang lalaki at babae ay nilikha ng sabay, nagpapakita ng kanilang likas na pagkakapantay-pantay sa harap ng Diyos. Ito ay sumasalungat sa mas kilalang kwento ng paglikha kay Eva bilang isang secondary afterthought. Sa Ethiopia, ang mga sinaunang teksto tulad ng Kebra Nagast ay nagtataglay ng mga natatanging pananaw sa mga unang tao. Ang mga tekstong ito ay itinuturing na sagrado at mahalaga sa Ethiopian Orthodox tradition at naglalaman ng mga detalye na maaaring magbigay ng mas malalim na pangunawa sa ating mga sinaunang pinagmulan. Ang implikasyon ng mga natuklasang ito ay hindi lamang akademiko o teolohikal. Ang mga ito ay may malalim na epekto sa kung paano natin nauunawaan ang mga relasyon ng gender at ang papel ng kababaihan sa relihiyon at lipunan. Kung ang orihinal na intensyon ng teksto ay upang ipakita ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian, ang maraming siglo ng interpretasyon na nagbibigay diin sa pagkakaiba-iba at hierarchy ay maaaring kailangang muling suriin. Habang patuloy nating sinusuri ang mga sinaunang teksto na ito sa kanilang orihinal na wika at konteksto,
Nagiging malinaw na marami sa ating mga pinaniniwalaan tungkol sa mga pamilyar na kwento sa Biblia ay maaring kailangang muling suriin. Ang kwento ni Eva ay hindi lamang isang simpleng salaysay ng paglikha, kundi isang komplikadong metapora para sa ating pag-unawa sa sangkatauhan, kasarian, at ang divine na disenyo. Alam mo ba na ang tradisyonal na pagkakaintindi natin sa paglikha kay Eva ay maaring hindi ganap na tumpak? Sa loob ng libu-libong taon, pinaniniwalaan natin na si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Ngunit ano kung sinasabi ko sa iyo na ang original na Hebrew text ay nagpapahiwatig ng ibang kwento? Isang kwento na nagpapakita ng mas malalim at mas kapana-panabik na katotohanan? Ang Ethiopian Bible, isa sa pinakaunang Kristiyanong dokumento, ay naglalaman ng mga detalye na nagbibigay liwanag sa tunay na kahulugan ng salitang tsela, na karaniwang isinasalin bilang tadyang. Ang mga scholar ng Hebrew ay natuklasan na ang salitang ito ay ginamit ng 50 beses sa lumang tipan at sa 49 na pagkakataon, ito ay hindi nangangahulugang tadyang kundi gilid o bahagi. Isipin mo ito. Kapag binasa natin ang Genesis sa orihinal na Hebrew, hindi sinasabi na kinuha ng Diyos ang tadyang ni Adan, kundi isang bahagi o gilid ni Atid. Ito ay nagpapahiwatig na si Eva ay hindi lamang isang bahagi ng katawan ni Adan, kundi isang mahalagang kalahati ng kanyang pagkatao, ang kanyang kabuuan. Ang Ethiopian Orthodox Church, na nagtataglay ng ilan sa pinakaunang biblical manuscripts, ay matagal nang nagtuturo ng interpretasyong ito. Sa kanilang tradisyon, sina Adan at Eva ay nilikha bilang isang buong nilalang na may dalawang bahagi, lalaki at babae, na pagkatapos ay hinati ng Diyos upang bumuo ng dalawang magkaibang tao na kumpleto sa kanilang sarili, ngunit laging maghahanap ng isa't isa. Ang interpretasyong ito ay nagbabago ng ating pag-unawa sa orihinal na relasyon ng lalaki at babae. Hindi ito simpleng relasyon ng dependensya kung saan ang babae ay isang katulong ng lalaki, kundi isang relasyon ng pagkakapantay-pantay at pagkakumpleto. Kapag sinabi sa Genesis na ang babae ay katuwang ng lalaki, ang orihinal na Hebrew ay gumagamit ng salitang ezer kenegdo, na literal na nangangahulugang kapangyarihang katumbas. Ang mga iskolar na nagsasaliksik sa mga sinaunang Hebrew text ay natuklasan din na ang salitang buo o kumpleto ay madalas na ginagamit upang ilarawan ang relasyon ng lalaki at babae. Hindi ito nagpapahiwatig ng dominasyon o subordinasyon, kundi ng pagkakumpleto at pagkakaisa. Ang Ethiopian Bible ay naglalaman din ng mga karagdagang detalye tungkol sa paglikha kay Eva na wala sa Western Biblical translations. Sa mga tekstong ito, malinaw na ipinapakita na ang paglikha kay Eva ay hindi isang afterthought o secondary creation, kundi isang mahalagang bahagi ng orihinal na plano ng Diyos. Ang implikasyon nito ay nakakagulat. Ang orihinal na disenyo ng sangkatauhan ay hindi isang hierarkiya kung saan ang babae ay nakadepende sa lalaki, kundi isang partnership ng dalawang magkaparehong bahagi. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit sinabi sa Genesis na ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos, lalaki at babae, nilikha niya sila. Ang pag-unawa
Sa tunay na kahulugan ng mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw sa kung paano dapat maging ang relasyon ng mga tao. Hindi bilang domination ng isa sa isa, kundi bilang pagkakaisa at mutual support ng dalawang magkaparehong bahagi. Kapag ating binubuklat ang mga pahina ng Ethiopian Bible, nakikita natin ang isang mas mayaman at mas makabuluhang kwento ng ating pinagmulan. Isang kwento na nagpapakita ng tunay na dignidad at halaga ng bawat tao, lalaki man o babae. Ang kwento ng paglikha kay Eva ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya na madalas nating naririnig mula pa sa ating pagkabata. Subalit, may isang nakakagulat na detalye tungkol sa kanyang pagkakalikha na hindi gaanong napag-uusapan sa mga tradisyonal na pagpapaliwanag ng Biblia. Ang karamihan sa atin ay pamilyar sa kwento kung paano nilikha si Eva mula sa tadyang ni Adan. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas kapanapanabik kapag sinuri natin ang orihinal na Hebreyong teksto. Sa orihinal na Hebreo, ang salitang ginamit para sa tadyang ay tsela. Ngunit ang nakakaintriga dito, ang salitang ito ay hindi talaga nangangahulugang tadyang sa karamihan ng mga pagkakataon na ito'y ginamit sa lumang tipan. Sa katunayan, sa 99% ng mga pagkakataon na ang salitang tsela ay lumitaw sa Biblia, ito ay tumutukoy sa gilid o bahagi ng isang istruktura, gaya ng tabernakulo o templo. Ang implikasyon nito ay malaki. Hindi lamang simpleng buto ang kinuha mula kay Adan, kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Isipin mo, kung ang tsela ay tumutukoy sa isang arkitekturang konsepto ng gilid o bahagi, ito ay nagpapahiwatig na si Eva ay hindi lamang isang extension ni Adan, kundi isang mahalagang bahagi ng orihinal na disenyo. Isang kapantay, isang katuwang. Ang Ethiopiang Biblia, isa sa pinakamatatandang koleksyon ng mga banal na kasulatan, ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw sa konsepto na ito. Ang mga scholar ng Ethiopiang tradition ay matagal nang nagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae sa orihinal na paglikha na nakabatay sa kanilang pagkaunawa sa tekstong ito. Ang isa pang kapana-panabik na aspeto ng Hebreyong teksto ay ang paggamit ng salitang bana para sa paglikha ni Eva, na literal na nangangahulugang itayo o bumuo. Hindi ito ang karaniwang salitang ginamit para sa paglikha sa Genesis, na nagpapahiwatig na ang proseso ng paglikha kay Eva ay hindi isang simpleng paggawa ng bagong nilalang, kundi isang maingat na pagbuo mula sa isang mahalagang bahagi na naroroon na. Kapag pinag-aaralan natin ang mga salitang ito ng mas malalim, nakikita natin na ang orihinal na intensyon ay hindi upang ilarawan si Eva bilang isang sekundaryong nilalang o isang afterthought sa paglikha, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng orihinal na plano ng Diyos. Ito ay nagbabago ng buong pananaw natin sa relasyon ng lalaki at babae sa orihinal na disenyo ng Diyos. Ang mga scholar na nag-aaral ng mga sinaunang teksto ay nagulat sa implikasyon nito. Ang tradisyonal na pagsasalin at interpretasyon ay maaaring hindi ganap na naipahayag ang malalim na katotohanan na nakatago sa mga orihinal na salita. Ang pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng tsela
ay nagbibigay atin ng mas mayamang pananaw sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Hindi ito lamang isang lingwistikong kuryosidad. Ito ay may malalim na implikasyon sa kung paano natin nauunawaan ang mga relasyon, ang papel ng kababaihan sa lipunan at sa espirituwal na pamayanan, at ang orihinal na intensyon ng Diyos para sa pagkakapantay-pantay ng tao. Ang katotohanan na nakatago sa Hebreong teksto ay nagpapakita ng isang mas magandang kwento kaysa sa madalas nating naririnig. Isang kwento ng pagkakapantay-pantay, pagiging kumpleto, at pagiging magkakatuwang sa paglikha ng Diyos. Ito ay isang katotohanan na maaaring magbago ng ating pananaw hindi lamang sa kwento ng paglikha, kundi sa buong pag-unawa natin sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Napakaraming lihim ang nakatago sa sinaunang mga teksto ng Biblia na hindi alam ng karamihan sa mga mananampalataya. Alam mo ba na ang kwento ni Eva, ang unang babae ayon sa tradisyon, ay may mga detalye na nagbibigay ng ibang perspektibo? Kapag sinuri ang orihinal na Hebrew text, ang mga scholar sa Ethiopia na nagtataglay ng ilan sa pinakamatatandang kopya ng mga biblical na manuskrito ay nakatuon sa pag-aaral ng mga salitang ito, at ang kanilang natuklasan ay hindi lamang nakakagulat, kundi maaaring baguhin ang ating pangunawa sa pinagmulan ng sangkatauhan. Ang karaniwang pagsasalin ng kwento ni Eva ay nagsasabi na siya ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. Ngunit kapag tiningnan natin ang orihinal na Hebrew text, ang salitang ginamit ay tsela, na karaniwang isinasalin bilang tadyang. Subalit, ang mga scholar sa Ethiopia at iba pang Hebrew linguists ay nagpapahiwatig na ang tsela ay hindi talaga nangangahulugan ng tadyang sa anatomical na kahulugan. Sa halip, ito ay maaaring mga hulugan ng gilid o bahagi. Ito ay nagmumungkahi na si Eva ay hindi lamang isang extension ni Adan, kundi isang kapantay na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang interpretasyong ito ay sinusuportahan ng iba pang mga bahagi ng Hebrew text. Halimbawa, kapag sinabi na nilikha ng Diyos ang tao, ang ginamit na salita ay Adam, na hindi lamang pangalan, kundi nangangahulugan din ng sangkatauhan. Ang teksto ay nagsasabi, lalaki at babae, nilikha niya sila, na nagpapahiwatig na ang pagiging lalaki at babae ay pareho ng nasa orihinal na disenyo ng paglikha. Ang mga sinaunang Ethiopian manuscripts ay naglalaman ng mga komentaryo na nagpapaliwanag na ang tsela ay maaaring tumutukoy sa isang mirrored aspect ng unang tao. Isang holistic na pag-unawa na ang unang nilikha ay nagtataglay ng parehong masculine at feminine na katangian, na pagkatapos ay hinati upang lumikha ng dalawang magkaibang ngunit magkakapantay na nilalang. Ang implikasyon nito sa ating pangunawa sa gender roles sa kasaysayan ng relihiyon ay napakalaki. Kung si Eva ay hindi lamang isang auxiliary na nilikha mula sa tadyang ni Adan, kundi isang integral na bahagi ng orihinal na disenyo. Ito ay nagbibigay ng theological na batayan para sa pagkakapantay-pantay ng gender na hindi kinikilala sa maraming relihiyosong tradisyon. Ang mga Ethiopian scholars ay nakakita rin ng koneksyon sa iba pang sinaunang teksto tulad ng Dead Sea Scrolls at mga pre-rabbinical na komentaryo na nagmumungkahi ng mas kompleks na pag-unawa sa kwentong ito kaysa sa simpleng pagsasalin na nakasanayan natin. Dagdag pa rito, ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, na isa sa pinakamatatandang Christian denominations sa mundo,
ay nagtataglay ng mga teksto na hindi kasama sa Western Biblical Canon, tulad ng Book of Enoch at Book of Jubilees, na nagbibigay ng karagdagang konteksto sa kwento ng paglikha. Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang akademikong kuryosidad. Ang mga ito ay nagbabago ng ating pag-unawa sa pinakamahahalagang kwento na humubog sa ating lipunan at kultura diya sa loob ng libong taon. Ang implikasyon na si Eva ay hindi isang secondary creation, kundi isang mahalagang bahagi ng orihinal na disenyo ng sangkatauhan, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa ating pag-unawa sa gender relations, relihiyosong awtoridad, at maging sa ating sariling identidad. Sa susunod nating bahagi, titingnan natin kung paano nakaapekto ang mga interpretasyong ito sa sinaunang Ethiopian Christianity at kung paano ito naiiba sa Western theological traditions. Makikita natin kung paano ang mga sinaunang manuskritong ito ay nakatulong sa pagpreserba ng isang naiibang pag-unawa sa kwento ng Genesis na maaring mas malapit sa orihinal na intensyon ng teksto kaysa sa mga pagsasalin na nakasanayan natin ngayon. Ang kwento ng paglikha kay Eva ay isa sa mga pinakakilalang bahagi ng Biblia. Subalit maraming detalye ang maaaring hindi natin lubusang nauunawaan dahil sa mga limitasyon ng pagsasalin. Sa orihinal na teksto ng Hebrew, mayroong mga malalalim na kahulugan na maaaring magbigay sa atin ng ibang pananaw tungkol sa unang babae. Kapag binasa natin ang Genesis Kabanata 2, talata 22, makikita natin ang salitang tsela na kadalasang isinasalin bilang tadyang. Ito ang tadyang na kinuha mula kay Adan para likhain si Eva. Ngunit ang mga scholar ng Hebreo ay natuklasan na ang salitang tsela ay hindi talaga nangangahulugan ng tadyang lamang. Sa katunayan, sa ibang bahagi ng Lumang Tipan, ang salitang ito ay ginagamit para tukuyin ang gilid o bahagi ng isang bagay, tulad ng gilid ng arka, templo o altar. Hindi ito kailanman ginamit para direktang tumukoy sa bahagi ng katawan maliban sa kwento ni Eva. Isipin mo ito. Kung ang tunay na kahulugan ay gilid at hindi tadyang, paano ito nagbabago ng ating pag-unawa sa paglikha kay Eva? Posible ba na ang ibig sabihin nito ay kinuha ng Diyos ang kalahati ni Adan, ang kanyang gilid, para gawin si Eva? Ang ilang sinaunang rabbinical na tradisyon ay nagsasabing si Adan ay orihinal na isang dual na nilalang na may parehong lalaki at babaeng katangian at hinati ng Diyos upang lumikha ng dalawang magkaibang tao. Ang Ethiopian Bible, na isa sa pinakamatandang koleksyon ng mga banal na kasulatan sa mundo, ay naglalaman ng mga teksto na hindi kasama sa karaniwang kanon ng Biblia. Sa mga tekstong ito, mayroong mas detalyadong paglalarawan ng paglikha ni Eva na nagpapahiwatig na siya ay hindi lamang isang katulong ni Adan, kundi isang kapantay na nilalang mula sa parehong materyal. Ang salitang Ezer Kenegdo, na isinasalin bilang katuwang sa maraming Biblia, ay may mas malalim na kahulugan sa Hebrew. Ang Ezer ay hindi nangangahulugan ng isang subordinate o katulong, kundi isang malakas na taga-suporta. Ang parehong salita ay ginamit para ilarawan ng Diyos bilang Ezer
o taga-suporta ng Israel. Sa makatuwid, si Eva ay hindi nilikha para maging alipin ni Adan, kundi isang kapantay na may natatanging lakas at kakayahan. Ang kenegdo naman ay nangangahulugan ng katapat o katugma, isang tao na nakaharap sa iyo, kapantay mo. Isipin mo ang dalawang kamay na magkadikit. Magkaiba, ngunit perpektong magkatugma. Ito ang tunay na relasyon na inilalarawan orihinal na teksto sa pagitan nina Adan at Eva. Maraming iskolar ang nagulat nang matuklasan nila ang mga subtlety na ito sa orihinal na teksto. Ang implikasyon ay malaki. Ang orihinal na disenyo ng Diyos para sa relasyon ng lalaki at babae ay hindi isang hierarchical na sistema kung saan ang isa ay mas mataas sa isa, kundi isang partnership ng dalawang magkaibang ngunit magkaparehong mahalagang bahagi. Ang Ethiopian Bible ay naglalaman din ng Book of Enoch at iba pang apocryphal na teksto na nagbibigay ng karagdagang detalye tungkol sa paglikha. Sa mga tekstong ito, mayroong mas mayamang paglalarawan ng proseso ng paglikha, na nagpapahiwatig na ang paglikha kay Eva ay hindi isang afterthought, kundi isang mahalagang bahagi ng orihinal na plano ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng isang mas balanse at magkaparehong pananaw sa paglikha ng lalaki at babae, na nagbibigay diin sa kanilang mutual na pagtutugma at interdependence. Hindi ito ang istorya ng isang subordinate na nilikha mula sa isang superior, kundi ang istorya ng dalawang magkaugnay na bahagi ng isang buo. Ang mga natuklasang ito ay nagbabago ng ating pag-unawa sa pinagmulan ng mga gender roles at relasyon. Kung ang orihinal na intention ay isang partnership ng mga kapantay, paano ito nakakaapekto sa ating modernong pananaw sa gender at mga relasyon? Ang implication ay malalim at nagbibigay sa atin ng bagong lens para suriin ang ating mga kasalukuyang paniniwala at praktika. Kung nagustuhan mo ang video na ito at natutunan ka ng bagong kaalaman, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para matulungan silang matuklasan din ang malalim na katotohanan ito. Mag-subscribe din sa aming channel para sa mas marami pang nakakaintrigang pagtuklas tungkol sa sinaunang teksto ng Biblia.